Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,131 subscribers. Konti na lang guys at mag-20,000 subscribers milestone na tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Okay, yung pag-usapan po natin ngayon, national politics naman tayo, no? Ngayon, pinag-iinit, tama nga po tayo, no, na talagang tinitira, binibira ang number 1 senatorial natin na si Erwin Tulfo. Ay, pasensya na po kayo ha, sinabi ko lang natin pero hindi ko po ini-endorso ito, si Erwin Tulfo. Okay, ang pinamagatang ang titulo po ng ating talakayan ngayon sa hapon na ito ay Erwin Tulfo, TNT, sa US ng 10 taon, pag-amin na tinutuligsa. Okay, 10 taon guys ha, 10 taon. Alright, itong taong ito ay tatakbo bilang senador ng Pilipinas, magpapasa ng mga batas, magpapanukala ng mga batas, at kung ano-ano pa man, at may mga oversight committee din itong Senado na ito, no? Katulad dyan sa House of Representatives. Ito si Erwin Tulfo, may mga bali-balita na, ugong-ugong na sa mga ganyang talakayan, ganyang kalakaran, nung mga nakaraan pa dahil nga po hindi naman po na-confirm yan si Secretary Erwin Tulfo ng DSWD. Yan po ang kadahilanan kaya hindi po ito kinonfirm ng mga kasamahan niya ngayon. Napaka-ironic nga po, di po ba? Ito si Erwin Tulfo ay ACT-CIS Party List Representative, ngay talagang hindi na po nanahimik ngayon at talagang brinake na niya po ang kanyang silence doon sa reported acquisition of American citizenship. Paano kung hindi po pala nag-umubra yun, di ba? Di tago siya ng tago na. Ayun po ang problema doon, no? Talagang inadmit na niya na nanirahan po siya sa United States of America as an illegal immigrant for 10 years. Naku po, talaga naman. Sabi niya, itong sinabi niya sa kanyang radio show na Punto Asintado Reload, no? Sabi niya, Tulfo, pumunta daw siya sa US with a tourist visa in 1986. No, he said he had to seek a greener pastures after becoming a father at a young age. Tumigil lang ako sa pag-aaral, nagtrabaho ako sa dyaryo. When his eldest son Francis was born, Tulfo said he asked money from his colleagues to pay the 1,200 hospital bill. Yung anak ko, pauso na yung diaper noon eh. Hindi ako nakatikim. Yung anak kong panganay ang diaper, lampin kasi mahal ng diaper. He said the journalist's salary was not enough for his family's needs, forcing him to look for a job abroad. He first thought of working in the Kingdom of Saudi Arabia, but he has no skills to qualify. Naku, ibig sabihin, di wala palang skills na maging senador ito si Erwin Tulfo. With the help of his auntie, Tulfo said he was able to go to the United States as a tourist. Wow! Ganun naman yata gawain ng ibang kababayan natin na nagpupunta dyan sa US. Nag-TNT po ako roon, said Tulfo, referring to tago ng tago. Ayun po hindi po yung talk and text, kundi tago ng tago. He worked there as a bagger, warehouseman, janitor, caregiver, watchman, and assistant mechanic, jumping from one company to another. Ngayon, pag TNT ka, gagawa ka ng lahat ng diskarte. Gagawa ka ng lahat ng paraan para matanggap ka sa trabaho. Hanapan ka ng employer. They have a social security. They have a driver's license. Paano? Usong-uso po doon at marami po kami noong 1986 na TNT po roon. May mga mabibilihan po ng driver's license, social security, birth certificate. Doon pwede kayo sa downtown San Francisco sa LA. Ibig sabihin, naranasan na pala talaga mag-fraud at mag-cheat ito si Erwin Tulfo. Nasa sa inyo po yan, nasa sa atin po yan kung i-elect po ba natin si Erwin Tulfo bilang senador ng Pilipinas. To save money, he said that he went to charity groups to eat for free. After 10 years, he returned to the Philippines and worked as a TV reporter. Ako, kung na-question ako ng ilang basher, mga troll, hindi naman po troll or basher, kundi yung
karapat-dapat lang po kasi magtatrabaho po kayo bilang senador ng Pilipinas, Diyos ko po, no? Sabi may karapatan pa ba yan tumakbo bilang senador? Hindi, ang ano po dyan, may karapatan naman tumakbo bilang senador, pero nasa sa atin po yun kung i-elect ka namin senador. Pero siguro, based on the surveys, talagang baka ma-elect kang senador, mahal na Erwin Tulfo. Bilang mataas na opisyal ng bayan natin, walang kredibilidad, walang integridad. Kung ang pagiging DNT ko, ang pagiging undocumented alien ko po, bawal po ako magsilbi, bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan. Ngayon, ginawa ko lang naman yon para mapakain yung mga anak ko, para maitawid yung mga anak ko sa paghihirap. Kung kasalanan yun sa tingin nyo, then guilty po ako. Yun nga po di po ba? Marami namang bagay dyan at hindi po maging PNP or tago ng tago. Pero syempre, naiintindihan din po namin yan bilang ano rin po, no? Talagang naiintindihan din po namin yun. Kaya nga po sinasabi ko, nasa sa atin yun, kung yung justification po ni Congressman Erwin Tulfo ay sapat upang maging senador ng Pilipinas ang isang Erwin Tulfo, no? Pero ito lang masasabi ko, sabi niya, wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan. Naku po, paano sa US? Meron kang nilabag sa batas, no? Talagang balita nga po namin, allegedly, di umano, ay hahabulin ka po ng United States of America. Pero sana po, wag na po dahil nga po, nagsisilbi ka naman sa ating bayan. No? Wala daw siyang nilokong tao ni isang Pilipino, maging sa Amerika nung nandoon po daw siya. Wala po akong inistapa, wala po akong iniskam ng mga Pilipino, maging na mga Amerikano, wala po akong niloko. Yung niririmit ko na pera dito ay galing po sa pagod at pawis ko. Yan po ang totoo. Kaya hindi po ako nahihiya. Sige po, i-justify na natin. Pero nasa sa atin po yan. Kung ang isang Erwin Tulfo ay nararapat nga po na maging senador ng Pilipinas. No, Tulfo said he's not hiding that he became a TNT, but he's not bragging about it. Ano pa nga ba ito? Parang brag na rin natin. Depende, bahala sa iyo ang United States of America since umamin ka na. Anong pinagkaibahan natin? Anong pinagkaiba ni Pastor Apollo Kibuloy sa Erwin Tulfo, no? Pero hindi ko rin kinahiya na once upon a time nag-TNT ako, na once upon a time illegal alien ako, once upon a time nagtrabaho ako na undocumented. Ano yung mga difference ng Pastor Apollo Kibuloy at dito sa kaso niya, doon at dito, no? I do not know. Kaya po nasa sa atin po yun kung ako hindi ko po iboboto si Pastor Apollo Kibuloy, hindi ko rin po iboboto si Erwin Tulfo, pero nasa sa atin po yun dahil from the survey baka nga maging senador ito si Erwin Tulfo at baka later on maging vice presidente ito ng Pilipinas. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.